Nakatutok pa rin po kayo sa Good Morning Kapatid. Ngayong papalapit na nga po ang Pasko mga kapatid. Marami sa ating mga kapatid na naghahanda ng mamili ng mga laruang pangregalo para sa ating po mga chikiting. Pero sa gitna ng dami ng pagpipilian, mga makukulay, umiilaw at tunog, trending, hindi lahat ng laruan ay ligtas. Nako, tama yan, Mommy Dibs. May mga laruan kasing may small parts na madaling malunok. Mga materyales na maaaring makairita sa balat at iba pang panganib na hindi agad napapansin ng mga magulang. Yan ang pag-uusapan natin kasama ang pediatrician at allergologist na si Dr. Pia de Buqueyap. Good morning, Doc Pia. Welcome back. Good morning, Good Doc morning, Pia. Mami Thank you for Dibs. being here again. Thank you. Good Napaka-importante ng pag-uusapan natin, Doc. Kasi for moms like me who have children na smaller, medyo delikado kasi yung ganito, di ba, Doc? At could really pose some very serious problems in the future. So let's begin. Sa darating pong Pasko, ano yung pinaka-importante na dapat isaalang-alang ng mga magulang nating mga kapatid sa pagpili po ng laruan para sa kanilang mga anak? Well, good morning again. Thank you for having me again, Mami Yes. Dims. Siyempre, maliban sa kung ano yung hinihiling ng bata, no? So, importante yun, no? Siyempre, nasa wishlist nila. Ang importante ay ligtas, no? At saka yung para sa ikabubuti nila, so for development ng mga bata, yung pipiliin natin ng mga laruan. Ayan, eto naman, Doc, tuwing bumibili kasi tayo ng regalo, lalong-lalo na kapag ito ay laruan para sa mga bata, lagi natin kino-consider kasi kung age-appropriate ba ito. Yes. So halimbawa, hindi tayo bibili ng mga laruan na may mga maliliit na piyesa, Yes. lalong-lalo na para sa mga edad 3 pababa dahil meron itong choking hazard. Yes. Lagi ko nakikita yan, Mommy Dim, sa emergency room Yes. dati, Oh my nalulunok gosh, ng yeah. mga bata. Ngayon, Doc, ang tanong, ano pa ba yung mga laruang karaniwang delikado para sa mga bata? Sige, very good, no? Thank you, Doc Richard, for that question. Kasi yung mga choking hazard, no? Yun yung mga nakikita niyong labels na not for 0 to 3 years old, no? So, very important. Para lang ma-define natin kung ano ba yung maliliit na parts. It's around mga 1 to 1.5 inches in diameter. So, yung lapad niya. Kasi yun yung pwedeng magbara sa lalamunan ng bata. So, yun yung mga delikado, mga small parts na mga laruan or mga, for example, mga very classic, mga marbles, no? Mga jolly, mga nilalaro natin before, even yung mga coins, no? Yung mga ganong parts, even yung mga nade-detach, no? Na mga small parts. So, it's very dangerous for them. But aside from the small parts, no, minsan nakakaligtaan natin yung mga battery-operated, no, na toys, no. So, there are batteries that is very toxic, lalo na pag nalunod ng bata, no. So, siguraduhin natin kasi uso yan, yung mga may sounds, no. So, siyempre may mga battery yon. Mas maganda na nakasecure, no. Nasa secure na casing, yung hindi madaling mabubuksan at saka malulunok ng mga bata. Kaya pala, Doc, no, yung mga may ibang laruan, lalo na yung mga toy cars or ano, na every time, parang meron pang sinuscrew pa to Yes. make Oo, sure, double sure na Yes. hindi malunok ng mga bata. Doc, eto, paano daw malalaman ng ating mga kapatid kung ligtas ba ang isang laruan or may mga labels ba yon, may certification ba na dapat tinitingnan natin? Okay, if this is certified by a particular organization, okay ba to? Approved ba to? Yes, no? Tama yan. Actually, parang food, no? May mga labels. So, pag food, chine-check natin yung ingredients, yan, kung safe ba yan. Sa mga laruan, may mga ganun din, no? Pero usually mga words, no? Mga words yung mga hahanapin natin. For example, kung gawa sa fabric or tela, hanap tayo ng mga flame resistant, hindi mabilis na mag-catch ng fire, or sa mga stuffed toys naman, washable sana, so para malinis, no? Hindi makatrigger yung allergies, no? Yung mga pinag-usapan natin dati. And then, for example, may laruan na may mga pintura, no? So maganda na yung lead-free yung hahanapin natin na label for that. And then, ang very important is for mga non-toxic na materials, no? Common po yan sa mga art materials, for example, crayons, paints. And sa ibang bansa, no, we're not familiar if we have it here, pero in other countries, merong mga governing bodies, no, yung parang American Society for Testing and Materials. Meron silang certification na nalalagay or
para malaman natin na non-toxic, no? ASTM 4236, no? So may mga certain mga labels na hahanapin po natin sa mga laruan para sure na safe po sa mga bata. O madalas, Dok, nakikita yan, di ba, Dok, sa likod o basta Pero makikita minsan mo siya. maliit, no? Kaya kailangan Oo. babasahin po talaga natin, no? Ayan, kaya sa mga ninong at ninang dyan, so kailangan i-check nyo yung mga laruan bago po kayo bumili. Ito naman, Yes. Dok, meron bang mga laruan ngayong Pasko na popular pero may mga hidden risk o delikado sa mga bata? May mga halimbawa ka bang pwedeng i-share sa amin, Dok? Siguro as my experience also as a mom, no, before nung medyo maliit pa po yung anak ko, usog dati yung mga sensory toys, no, mommy dimps. Merong very famous yung water beads, no, maliliit lang po yun, and then it's made out of water absorbent materials, no, water absorbent polymers. So pag nag-absorb po yun ng water, it can parang Mag-e-expand. lalaki, no, until mga 2 inches. So for example, kung maliit lang yun na nasubo ng bata, pwedeng lumaki po yun sa Mag-e-expand loob siya. ng katawan, no, nung bata. Minsan pag di ba mahilig sila susubo, kung hindi man lalagay sa ilong or sa tenga, tapos mag-expand yun, it's very dangerous, no? It will cause many complications sa mga bata. Nakakatakot kasi when you think about it, parang harmless lang. But then, Yes. pwede talaga ma-ospital yung mga bata dahil Yes, doon. yes. At minsan pa, pag yung bata kasi na pag-iiwanan mag-isa, you don't really know kung ano na yung pumasok sa kanila until may discomfort na. Yes. Dok, ito, ano yung mga simpleng tips na pwede mong ibigay para sa ating mga kapatid, no? Para masigurado nila na safe yung kanilang mabibili na mga laruan para sa kanilang mga chikiting, lalong-lalo na nalalapit na ang Kapaskuhan. And you know what, can I just add also, Doc, no, na hindi naman masama kapag kinausap mo yung mga kaibigan mo at sabihin mo sa kanila, okay, yung gifts ng mga anak ko ngayon, wag na munang toys. Yes. Or kung magbibigay kayo ng toys, eto nga pala, yung mga pwede lang sa bahay namin. Kasi minsan, nahiya ka magsabi, pero ang ending, hindi mo nabubuksan o hindi mo na ipapagamit. Doc, any tips? Yes, it's very true, no? So yung sabi nga rin ni Doc Richard, for the ninongs and ninangs out there, aside from the parents, syempre, yung pinag-usapan po natin kanina, yung mga labels, no? So you really take time na basahin, tingnan, no? I-double check, no? Kung safe ba yun, lalo na sa age ng bata na bibigyan nyo. And then, syempre yun nga, yung age appropriate. Di naman po kayo bibili ng very dangerous toy para sa maliit na bata. Likewise, pag malaki na yung bata, hindi na niya ma-appreciate, no? So, it defeats the purpose na bibilhin mo pa yung toy. Maliban doon, yung mga may loose parts, no? Or kunyari, medyo luma na, may damage, no? So, wag na niyo pong bilhin yun para sa mga bata. May mga iba naman pong mga parents, no, gusto nila yung mga for active play, no, yung mga bikes, scooters, skits, no. Maganda sana, aside from those, maganda din may mga protective gear, no, kasi nakakalimutan po yun. May mga helmets, mga kneecaps, no, so yung para pang protection ng bata for their overall safety. And tama po nga si Mommy Dimps yung nabanggit nyo na kahit ano pang laruan yan, if walang supervision, no, wala pong nakabantay na adult, wala yung magulang, kailangan meron pa ring adult supervision during playtime, kahit anong toy pa po yan. Doc, I'm curious, sa inyo pong expertise, ano na yung pinaka-worst na nakita nyong nalunok ng bata and you really had to operate? Well, very common, no? I think yung mga coins. No? Coins, Kasi yes. tayo, Madami ano Anong tayo? klase ng coin? 25, 10, 5? Depende, no? Kasi minsan iba-iba din yung sizes ng throat, no? So, what if very small kid, kahit yung mga maliliit lang na coins, pwede na po yun makabara. At minsan depende kung paano nalunok. No? Anong first emergency response, Doc, ang pwedeng gawin ng ating mga kapatid na magulang kapag meron silang nakita na nalunok ng kanilang anak, coin man yan, or jollen man yan, or kung ano mang toy, habang dinadala mo pa sa ospital? Is there Yes. anything na hindi dapat gawin or dapat gawin? Okay. Siyempre, of course, no, we don't panic too much. Kasi lalong iiyak yung bata, we don't want to cause that. Yung iba, kung kaya pang makuha, no, yung ma-remove, pero kung hindi kaya, wag na pong pilitin. Others, yung mga Heimlich maneuver, no, kung Ano kaya po pa yung po. ano, parang parang ginaganon? gaganon. Pero for Oo. bigger people yun. For kids, yung mga may pinabackslap, no, para matanggal nila pag nachuchoke
Pero very important, dalhin nyo na po agad sa nearest na Agad. emergency room. Okay. No, wag nyo na po kayong mag-try na mag-first aid kasi very crucial yung time. Emergency case talaga siya, Ma'am. Yes, for And that's also emergencies. why it's so important for us to have at handy ang number ng ating mga doktor. No? Kasi Yes. usually pag pedia, nakikita lang natin sila pag magpapaturok ka, di ba, magpapavaccine ka, or pag nagkakasakit. Pero for emergencies, I think very important you also have a very good relationship po with your pedia doctor or kung sino man ang emergency doctor ninyo na pinakamalapit. Doc, any social media accounts we can follow you on, ang inyong pong mga clinic? I have a clinic, no, LabTech Medical Clinic, and then my social media account is Pia Pedia Allergy, so it's easy to remember. Amazing. Yun lang Naku, na-hype pa man din lahat ng mga allergies ngayon, no, Doc? Kasi parang, di ko alam kung pollen season pa or dahil malamig. Malamig. Oo. Yes. Doc Pia, maraming salamat. Again, Dr. Pia Debuque Yak. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.